So, Doc, oras na. Oras na para saan? Basagin ang mga maling akala, ang mga myths tungkol sa influenza-like illness. Handa na po ba kayo, Doc Daisy? Na-pressure ako. Parang fast talk ba ito? Opo. Sige, ready na. So, unang tanong po ay lights on? Hindi. Unang tanong po, unang statement. Natakot ako doon. Unang statement, mas mabilis gumaling ang flu or ILI kapag uminom ng antibiotic. It's a myth, no? Siguradong-sigurado ako sa sagot na yon. Katulad ng nabanggit ko, viral infection, ang treatment ay hindi antibiotic, no? So, myth siya. It's a clear myth, okay? Isang kasinungalingan. Hindi po dapat umiinom ng antibiotic sa ILI. Okay? So, pangalawang statement, kung may lagnat, hindi pwedeng maligo. It's a myth, no? So, well, pwede namang maligo kung malakas yung katawan niya para bumangon, maligo, no? Actually, pwede pa itong makatulong para mag-regulate ng maayos ang temperature, no? Kung may lagnat ka, pwede yung makatulong para bumaba ang temperature. But make sure strong enough o malakas yung katawan mo para maligo. Yes, so parang ang ano dyan, general rule mga kabarangay, kung kayang maligo, di ba, bakit hahayaan mong may sakit ka na nga, mabaho ka pa. Madumi ka pa. Madumi ka pa. So, lalo ka pang magiging prone sa mga sakit. So, ang iniiwasan lang po doon ay baka madulas kayo sa pagkahilo, pag masyadong mataas yung lagnat. So, siguro doon po nagmumula yung mga notion na bawal maligo. So, sunod pong statement, pag umiinom ng vitamins, hindi na makakahawa. It's very common, no, Doc? Bibili yung mga patient ng vitamin C kapag meron na silang sintomas. It's a myth, no? So, again, ang vitamins ay hindi antiviral. Pwede nilang balakasihin ang resistensya nila, but definitely hindi niya mapipigil yung pagkalat ng infection. So, wag po kayo masyadong mag-rely sa vitamins. It's a supplement, pwede niyo hong inumin, pero dapat hindi ito magiging reason, no, para lumabas kayo at manghawa ng ibang tao ng sakit ninyo. Yes, hindi po lisensya ang vitamin C na kapag nag-vitamin C na hindi na kayo makakahawa. Sana ito ay malinaw sa atin mga kabarangay. Next statement, pwedeng magkaroon ng flu kung di mo agad pinatuyo ang iyong basang buhok, basang damit, or kung ano mang mga basa na kasuotan. It's a myth. It's a myth. Well, Ayan. parang ano siya, yung kapag natulog ka ng basa ang buhok, mabubulag. Narinig ko ata yun dati, no? So, well, pwede kung halimbawa basa yung buhok mo, malamig, pwede kang magkaroon ng allergic rhinitis, but definitely, hindi siya directly related para magkaroon ka ng ILI. So, ang statement na yon ay myth. Yes, it's a myth. Yung mga basang damit, pawis, makukuha nyo doon fungal infection. It's an issue of hygiene na. Hindi na siya directly related to your ILI. So, tumungo po tayo sa next na statement. Kung feeling mo magkakasakit ka na, inuman mo na ng gamot bago pa matuluyan. Mahirap sagutin directly yung statement na to kasi ang gamot, marami namang ibig sabihin yan. So, for example, feeling mo magkakalagnat ka, okay lang naman uminom ng paracetamol. Pero kung ang tinutukoy nyo ho dito ay antibiotic, it's a myth, no? So, ibig sabihin, ang antibiotic ay dapat binibigay lang kung meron talagang strong indication for bacterial infection. Yes, hindi po anting-anting ang gamot na pwede po nating unahan bago pa tayo magkaroon ng ubo, ng lagnat. Meron tayong mga pasyente na ginagawang anting-anting ang mga gamot. Tinatago sa wallet, di ba? Mga natirang gamot from previous illness. Tapos kung sa tingin nila mauulit yung sintomas sa iniinom nila. Mga kabarangay, yun po ay napakamaling habit. Wag po natin yung gagawin.